Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, good day sa inyo Popoy at Bea, at good day na rin sa lahat na nakikinig at nanonood ngayong araw na ito. My name is Arthur, 42 years old, hindi ko tunay na pangalan. Marami kasi akong mga kaibigan na nakikinig sa inyong programa at gusto ko lang sanang protektahan din ang sarili ko. Napa-message ako sa inyo ngayon kasi gusto ko sanang mailabas ang problemang meron ako. Popoy at Bea, matagal na akong kasal sa aking misis na si Rose. Meron na rin kaming 2 anak. Mas bata sa akin si Rose ng ilang taon. She's now 36 years old at masasabi ko na maganda pa ang pangangatawan niya. Problema nga lang talaga ay naramdaman ko na parang hindi ko na siya napapaligaya. Popoy at Bea, masaya naman ang buhay naming mag-asawa ni Rose. Masasabi ko naman na madalas pa rin kaming naglalambingan. Kapag nag-aaway kami, lagi naman naming napag-uusapan agad. Hindi kasi ako pumapayag na natutulog kaming dalawa na may samaan ng loob sa isa't isa. Popoy at Bea, pareho kaming may trabaho ni Rose. Isang supervisor sa isang courier company itong si Rose. Samantalang ako naman ay isang restaurant manager dito sa may amin. Kahit na nga sobrang busy kami sa mga hanap buhay namin, ay nagagawa pa rin naming bigyan ng time ang isa't isa. Naalala ko pa noong nangako kami ni Rose na kahit na anong mangyari, ay hindi namin nahayaang mamatay ang apoy ng pagmamahalan naming dalawa. Popoy at Bea, masasabi ko na kahit papaano ay natupad naman naming dalawa ang pangako namin sa isa't isa. Sa tuwing mabibigyan ng pagkakataon ay talaga nagiging very intimate kami ni Rose. Sa tuwing mabibigyan kami ng pagkakataon na makapag-date ay talagang nakakapagsiping kami. Damang-dama kasi namin na parang bata pa kami sa tuwing nagtatama ang mga mata namin at nagdidikit ang aming mga katawan. Popoy at Bea, bihira na sa mga mag-asawa, lalo na nga ang tulad namin ni Rose na may anak na, ang pagiging intimate. Nag-iiba kasi ang mga priorities ng tao kapag nagkakapamilya na. Mas nabibigyan na ng oras ang mga anak imbes na at napapabayaan na rin yung sex life. Popoy at Bea, okay na sana kami ni Rose sa setup namin ganun. Kapag nangangalabit ako, o di kaya naman siya, napagbibigyan naman namin ng isa't isa. Bigla kasi may nagbago sa pagitan naming dalawa na hindi ko pa maipaliwanag. Dumalas kasi yung pagsasabi niya sa akin na she's tired. Kahit wala siyang ginawa maghapon ay lagi niyang inirarason na pagod siya kapag alam niyo na. Popoy at Bea, lagi na lang wala sa mood itong si Rose. Bigla na lang talaga siyang nanlamig sa akin. Kahit anong yaya ko sa kanya ay inaaryawan niya na ako palagi. Hindi ko na malaman kung anong mali sa akin. Napapaisip tuloy ako kung hindi na ba siya masaya o nasasarapan sa ginagawa namin. Popoy at Bea, pumasok na nga rin sa isipan ko ang posibilidad na baka may iba na ang asawa kong si Rose. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin, it's 33 minutes makalipas ang alauna ng hapon at yan na nga po, no, ang unang bahagi ng kwento ng ating letter sender na si Arthur.
Kasama ang kanyang misis na si... Ano? Asan yung pangalan ng misis Sino? niya? Sino, Bea? Not listening ka na naman, ha? Or, I'm listening. Memory Si ako lang Rose, si talaga. Rose. Mahina. Si Rose. Si Rose. Si Rose. Ayan. Mm-mm. Okay. So, kaya pala hashtag Dear MOR, walang gana ang chika natin for today's video, Popoy, dahil ang ating letter sender sumasangguni sa atin dahil tila baga. Tila baga hashtag walang gana na ang kanyang misis sa kanya. And iniisip pa ba niya na iniisip niya na baka meron ng iba yung kanyang asawa. Pero alam mo, Arthur, and actually mga kamarkada, lalong-lalo sa mga mag-aasawa dyan, di ba? Di ba po ang dami-daming factors na pwede nating isama doon sa equation kung bakit nga ba wala ng gana etong si Rose kay Arthur. Actually, umpisahan natin sa pinakasimple pa lang. 'Di ba? Arthur, pag ikaw ba ina-approach mo yung asawa mo, alam mo yun, yung may timing kasi, 'di ba, Popoy? May timing 'yan kapag kalalapitan mo yung asawa mo at gusto mo makipaglambingan, tinignan mo ba yung mood niya? At saka sabi ni Arthur kanina, hindi naman napagod si Rose, ganyan-ganyan, wala namang ginawang buong araw. What made you so sure? 'Di ba? Kasi sabihin natin, yes, hindi siya nagtatrabaho, pero yung mga gawain sa loob ng bahay, and pwedeng meron siyang iniisip na, alam mo yon, problema na hindi pa na-address, na hindi pa napag-uusapan, whatsoever. Or pwede rin naman na sa hormones niya, pwede kasi merong imbalance at kaya alam mo yon, nawawala yung anong tawag dito, yung sexual hormones or sexual urge kasi meron siyang problema sa hormones niya. That is also one possible reason kung bakit wala sa mood yung asawa mo. And baka may something kulang. Let's say, ang tanong, Arthur, naligo ka ba? O kaya nung in-approach mo ba siya, nakaligo na rin ba siya? Baka kasi in-approach mo siya, alam mo yung ang lagkit-lagkit pa ng feeling niya, alam mo yung gano'n, alam mo yung paglalapitan ka, tapos alam mo hindi ka pa naliligo, pawis-pawis ka pa, hindi ka masyadong Hindi ka rin mahirap masyadong maglambingan ng gano'n. Oo, ang hirap kasi maghiwalay at naninikit yun. Diba? Tapos alam mo yung kakagaling mo lang sa puwisan, tapos may pwedeng yun nga, pagod ka, may inasikaso ka, may inisip ka ganyan. Ang daming factors, Arthur. Or sadyang baka naman, Arthur, ay maliit ang ibinibigay mong bahagi ng sweldo mo. Oh, grabe ka. Excuse me, boy. Ay, excuse me, kasi tumataas sa mga bilihin, Bea. Ang kamatis nasa 200 pesos. LPG tumaas na naman last week. O tapos baka you're giving the same, baka maliit ang ibinibigay na bahagi ng sweldo. Dapat tumataas din. Pero in a way, as in yung namamblema si Rose kung paano niya pagkakasyahin. Pero baka kasi huwag niyong masamain na tipong nakadepende sa bigay ng asawa, yung urge ninyo, paano lang hindi ganon. Baka lang kasi si Rose, alam mo yun, stressed. 'Di ba? Yes. Ang daming pwedeng maging epekto nun sa sa isa-isahin natin. Isa-isahin natin. Yan, meron ngang pwedeng sa hanap buhay, pwedeng sa household nyo mismo, Arthur, baka merong mga hindi kayo naaayos pa kasi mahirap din naman talaga na you make love tapos medyo sira halimbawa ang bubong ninyo, hindi pa kayo nakakabayad ng mga kung ano-ano, kuryente, yung mga ganito, parang iniisip mo pa yun, preoccupied. Yan. Yeah. Kapag preoccupied ka, maraming iniisip, or sabi mo may mga anak na kayo, di ba? Medyo malaki na yung mga bata, di ba? Yung saan ba kayo naglalambingan? Sa bahay ba? Lumalabas ba kayo? Sabi mo kasi noon ay nakakalabas pa kayo, at doon nga kayo nagsisiping, naglalabing-labing sa labas. Do you still do it? Kasi pwede rin namang factor na, sige nga, niyayaya mo nga siya, but it's always the same place. It's always the same bed. It's always the same thing na ginagawa ninyo. Well, it becomes boring. Diba? Hindi ko sinasabing boring yung sex, of course not. Ang sinasabi ko is baka para sa kanya parang naging mandatory na yung dating na parang ay dito na naman tayo pupunta. Alam ko na mangyayari dito. Wala nang excitement. Wala na akong iba nakita. Kabisado ko na yung sarili ko sa salamin sa kisame.
Wow. Yan yung ganyan. Nakapag-selfie na ako doon. May mga ganon. Di ba? You have to reinvent. Di ba? I-reinvent mo yung sex life ninyo. It's not really, are you going all the way? Sometimes you don't have to go all the way. 'Di ba? Sa sometimes yung dahil gusto mo medyo pagod siya, may iba pang paraan. 'Di ba? May iba pang paraan, Arthur, hindi yung dapat ikaw rin married ka, you know exactly what I'm trying to say. You can use your hands. You can use your lips for kissing. 'Di ba? Maraming mga maaabot 'yan, 'di ba? Na pero you have to reinvent. You have to reinvent. Oo. Ngayon, pwede rin kasing factor. Okay, labas na tayo dyan, sa mga yan, Bea. Pwede rin maging factor naman yung edad. Okay, yung edad ng mga tao. Alisin muna natin sa equation yung stress. O sige, walang stress, wala no. Siyempre, meron lang mga konting problema, pero hindi. Sige, hindi yun. O yung lugar. O sige, hindi rin yun. Iba-iba ang pinupuntahan namin, Popoy at Bea. Diba? Nagsa-sightseeing kami. Iba-iba ang pinag-check-inan namin. Yung mga ganyan. Okay, punta naman tayo doon sa aspeto ng edad. Alam mo, ang tao kapag umiidad, bata pa naman kayo. You are 42, Arthur, at si Rose ay 36 years old. Alright? Ayan, pero you have to understand din na mayroong mga pagbabago rin sa katawan natin kapag tayo ay tumatanda na. 'Di ba? Kapag tayo ay nagkakaedad na ng konti, yung dating mga posisyon baka hindi na natin magawa. 'Di ba? Merong mga tagal natin sa habang ginagawa ito, baka hindi mo rin na ma-perform na ngayon. 'Di ba? May mga sumasakit na rin bahagi ng katawan natin. Ganun 'yun eh. When you reach yung ganito na sa mid-30s. Yeah, mid-30s, early 40s ka. Syempre, you have to acknowledge may mga pagbabago sa katawan natin. Not because you don't want sex anymore. Diba? It's just that yun yung gusto pang gawin, pero yung katawan mo parang nahihirapan ng konti. That you have to address also. Diba? Baka naman ikaw yung tipong ganadong-ganado, gusto niya pala yung medyo relax lang na treatment when it comes to sex. 'Di ba? Ikaw naman tila malakuneho kung sabihin nga, 'di ba, kung magbiruan, 'di ba? Kailangan napag-uusapan 'yan. Ako hindi ko muna, Bea, iisipin na yung katatanggi sa akin, iisipin ko meron na ba siyang iba? Hindi naman siguro. Oo. At saka aside from that, you also have to make sure, lalo na sa mga kalalakihan dyan, na yung lambing ninyo hindi lang sa tuwing gusto nyong gawin yon. Kasi lalo na kaming mga babae, kailangan meron kaming matinding emotional connection, kumbaga, dun sa partner namin, para talagang bonggang-bongga yung gana para gawin yon, di ba? Ikaw ba, Arthur, malambing ka ba sa misis mo? Kahit na ba, alam mo yon, hindi nyo gagawin yon? Dinadalhan mo pa rin ba siya? Nagiging romantic ka pa rin ba sa kanya? Dinadalhan mo pa rin ba siya ng mga pasalubong? Alam mo yon? Alam mo yung ganun, sweet ka pa rin ba sa kanya kahit Ano nangyari? Bea? Are you okay? Ayan, pero itutuloy lang natin yung sinasabi ni Bea, no? Sweet ka pa rin ba kahit pa nga matagal na kayo magkasama, may mga anak na kayo, or dumating na kayo, Arthur, doon sa punto na, sige, dahil gusto ko, halika na, tanggal na yung damit, pwesto, 'di ba? Ako nang bahala. Yung ganun, did you even bother ask her kung ano bang gusto mo ngayon? Okay? Ano bang gusto mong gawin natin ngayon? 'Di ba? Ganito ba? Ganyan ba? Baka may gusto kang subukan, 'di ba? Sa ating paglalambingan, baka 'yun. Baka 'yun ang makagamot. Okay? Sa sa problema ninyong mag-asawa, Arthur at Rose. But for now, hindi mo pa nga sinasabi o hindi mo pa nga kino-confirm sa amin na may problema nga talaga. Baka naman it's just you. 'Di ba? Baka panahon mo, okay? Baka panahon mo, Arthur, na ikaw ay, alam mo na, ganadong-ganado at napadalas lang yung pagtanggi sa iyo nitong si Rose, lalo na sa larangan ng pagyayayaan sa kama. Yan. At sumasama yung loob mo. Of course,
tayo naman mga lalaki, kayong mga babae, ganun naman, parehas tayo. Meron tayong ego, 'di ba, na na ayaw man nating aminin pero nasasaktan 'yun. Okay, nasasaktan yung ego natin kapag tayo ay natatanggihan. Because we feel that hindi na tayo hindi na tayo worthy na makasama sa kama. Yan, kapag kaganyan o feeling natin pumapangit tayo, tinatanggihan na ako. Samantalang dati, 'di ba? I-text ko pa lang siya, Gina. 'Di ba? O kaya dati naman nakita lang yung anino ko, naka-ready na siya. Yan yung mga ganyan. Naamoy lang yung pabango ko. Aba, nag-iba na rin ang tingin niya sa akin. Di ba? Ay, na-hurt din syempre yung ego natin. Kaya naman, dito sa second part, sana malaman na natin ng mas malinaw. Di ba? What's causing it? Kasi maganda, masigla ang sex life nila noon. Ano ang nagbago ngayon? Kung bakit para bang hashtag Dear MOR, walang gana itong si Rose kay Arthur. Sabi niya. Ayan, oras na natin, it's 15 minutes to go before 2 p.m. Kasama niyo nga po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy, at si Bea na walang po ng kuryente sa kanila. Okay? Popoy at Bea, matagal kong pinag-isipan kung ano ang dahilan ng pagbabago ng aking misis. Inisip ko maigi kung dala lang ba ito ng edad ko o yung mga pagbabago sa aming sex life. Oo, matanda na ako pero kaya ko pang mag-perform at alam kong kaya ko pang isatisfy itong si Rose. Lumipas pa ang ilang buwan na wala nangyayari sa aming dalawa ng asawa ko. Wala akong magawa kundi ang maghintay na bumalik na sa dati yung pagsasama namin. Popoy at Bea, natapos din ang kalbaryo ko noong bigla na lamang akong niyaya nitong si Rose. Kahit na pagod ako sa trabaho ay talagang ginalingan ko. Ibinigay ko ang lahat para mapasaya ko lang siya. Sa kasamaang palad, natapos ako. Samantalang si Rose naman ay hindi. Wala nagawa si Rose kundi bumulong sa akin at sabihin na bitin ako. Popoy at Bea, hiniling ko talaga na sana ay nabingi na lang ako ng mga oras na yon. Hindi ko na sana narinig ang mga masasakit na salitang binitiwan na yon ni Rose nung gabing nagsiping kami. Sobrang napahiya ang pagkalalaki ko sa harapan ng asawa ko. Popoy at Bea, hindi ko inaasahan na darating kami sa point na hindi ko nabibigay ang gusto ng misis ko. Simula noong ikinasal kami ni Rose ay wala akong ibang ginusto kundi ang maibigay ang lahat ng bagay na gusto niya. Masakit para sa akin na ang isang bagay na hindi ko pala maibibigay sa kanya, ang anay na dahan-dahang sumisira sa pagsasama namin. Popoy at Bea, napakahirap para sa isang lalaki na malaman na hindi pala niya napapaligaya ang kanyang asawa. Nakadagdag pa sa sakit na nararamdaman ko ay yung wala akong mapagsabihan ng problema kong ito. Hindi normal sa isang lalaki ang pag-usapan ng mga ganitong bagay kasama mga kaibigan nila. Gusto ko mang kausapin si Rose tungkol sa problema namin, ako naman ang nahihiya. Kailangan ko kasing maiparamdam sa kanya na kayang-kaya kong ibigay ang gusto niya. Sadyang kailangan ko lang malaman kung papaano ko matatapatan yung sigla ni Rose sa kama. Popoy at Bea, meron kasi nag-iba sa kanya. Yung dati-rating ginagawa namin ay hindi na sapat sa ngayon. Nag-iba na ang hinahanap niya. At unfortunately, hindi ako nakasabay sa pagbabagong yun. Para kasing natuto ng ibang sports itong si Rose. Yung dating basketball na ginagawa namin ay hindi na pwede kasi tennis na ang hanap niya at wala akong kaalam-alam kung paano ito inilalaro.
Popoy at Bea, ano ba ang gagawin ko? Sinubukan ko namang aralin ng mga bagay-bagay pero wala eh. Natatakot na akong sumubok ulit kasi baka mabigo na naman ako. Kaya heto ako ngayon, sumusubok na humingi ng tulong sa mga taong hindi ko naman kakilala. Umaasa kasi ako na sa tulong ng mga taong hindi ko kilala ay mahanap ko ang kasagutan. Umaasa ako na hindi ako huhusgahan ng mga taong hindi naman kilala ang buong pagkatao ko. Popoy at Bea, ano ba ang dapat kong gawin? Ano ba ang mga dapat na hakbang para mabawi ko muli ang amor ng asawa ko? Paano ko ba siya mapapaligaya na hindi naman natatapakan ang aking pagkalalaki? Sana ay matulungan ninyo ako. Umaasang makakahanap ng sagot, Arthur. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin. It's 6 minutes before 2 p.m. 1:54 at yan na nga, lumabas na, no? Ano ba yung problema? Okay, definitely, Bea, ay si Arthur, mali yung iniisip niya na baka may iba na yung kanyang asawa, ibang tao. No! Meron na palang ibang gusto. Meron ng ibang trip pagdating sa kanilang paglalabing-labing. 'Di ba? And it's something na hindi dapat na ikinasasakit ng ating ego. For as long as ako sa tingin ko, Arthur, ay hindi extremely ano tawag mo rito, meron kasi yung nade-develop nila yung kanilang mga sex adventures, 'di ba, na yung medyo kakaiba na, weird, and medyo nandun na sa Bea yung hindi na rin katanggap-tanggap. For as long as hindi naman ganun yung asawa mo, 'di ba? At meron lang siyang hinahanap na gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Mas maganda pa nga yun, nagsasabi, 'di ba? Because she still wants to do it with you. Yeah. 'Di ba? She still wants to do it with you. Yan, it's just that kailangan mong medyo humabol, kailangan mong umextra effort. Tapos ang sabi mo kanina, ikaw ay natatapos, siya ay hindi. The fact na sinasabi niya nga sa'yo na ito yung gusto ko, why don't you do it her way muna? 'Di ba? Paunahin mo siya or timingan mo, sabayan mo. Total kayo naman lagi rin yung magkasama. Alam mo kasi, Poy, Arthur, alam mo kung anong nangyayari? Parang sobrang pressure kasi yung binibigay mo sa sarili mo, naapektuhan na rin yung yung performance mo. Kasi sobrang nag-overthink ka, hindi ka tuloy hindi ka tuloy nakakapag-focus, kaya hindi ka tuloy tumatagal. Parang actually, ang kailangan lang dito, hindi naman extremely wild changes, Arthur, no? Parang longevity, no? Longevity lang ang kailangan mo i-work dito. Kasi parang yun lang naman yung alam mo naman kami mga babae, 'di ba? Masyugal, hindi kami yung parang sobrang bilis. It takes time, no? Kaya depende yan actually, Bea, no? Depende yan sa mga tao magkakaiba. Isama pa natin diyan siguro yung edad, 'di ba? Na alam mo ang mga mga lalaki, ang mga babae, parehas yan. Nung mas bata-bata pa tayo, mas mabilis nating ma-reach yung climax, okay? Mas mabilis natin ma-reach yung climax, and in terms of kasi kailangan kapag ganyang usapan po, kailangan ay wet or moist ang babae. As they age, also medyo nababawasan din yun. Okay? Medyo nababawasan din yun. Kaya nga meron yung mga lube na ginagamit, mga lubricant. May mga ganyan. Pero ang bata pa 36 pa lamang itong si Rose. And 42. Pero you know what, Arthur, ito lang
bukod sa bawasan mo yung pressure sa sarili mo para hindi preoccupied yung utak mo. You try to be active, as in physically active, mag-exercise ka, malaki ang nagagawa niyan. Mag-exercise ka, mag-vitamins ka, at matulog ka ng maaga. Actually, ganun din ang kailangan gawin ng asawa mo. Kailangan nasa kondisyon or kahit hindi sobrang batak, pero alam mo yun, nasa healthy condition yung mga katawan ninyo at hindi yung ang exercise nyo lang ay yung lambingan. Syempre, kailangan nasa kondisyon yung inyong mga katawan, not just para tumagal sa sex, pero para tumagal din yung mga buhay ninyo. Ang laki pong tulong nun, mga kamorkada. Yung very healthy living, yung kinakain ninyo, malaking factor yan. At yun nga, yung level of activity ninyo, physical activity ninyo, syempre yung cardio ninyo and all that, malaki po ang matutulong yan when it comes to your performance in bed. I am telling you. At sana yung maraming antawag dito, hindi kayo kulang sa kung anumang vitamina, ang laking tulong nun. Yun actually, Arthur, no? At yun nga, bawasan mo yung pressure sa sarili mo. Pagsamahin mo yun, makakatulong yun. Kasi hindi naman ganun kalaki sa kwento mo, hindi naman ganun kalaki yung requirement ng asawa mo, hindi naman hinihiling na balibagin mo ko, ihagis mo ko, dapat nakasabit tayo. Wala namang ganung binanggit. Hindi naman ganung extreme, di ba, Bea? Oo. Diba? Yeah, kailangan lumipad yung helicopter na gagawin natin. Hindi naman, di ba? Oo, hindi naman ganun. Oo, at saka alam mo, Arthur, I feel like dahil pressured ka na alam mo yon, masatisfy yung asawa mo o kaya dahil aning ka na ano bang problema namin sa sex, minsan tuloy nawawala ka sa wisyo kapag ginagawa niya. Para tuloy na babalik ka sa grade 1, hindi mo na alam kung ano yung ginagawa mo. Kasi nga, sobrang pressured ka. And ano tawag dito, Arthur, eto talaga, based on my experience, maging kung ang misis mo, tama yun, no, Popoy, no, yung sinabi mo, nag-open up na yung pieces mo. Dapat ikaw din ganun ka. Ganyan, ego na yan. Kasi kayong dalawa lang naman na nakakaalam, di ba? Nagkakitaan na nga kayo't lahat-lahat. Ngayon ka pa mahihiya sa asawa mo. Nagkaroon na kayo ng anak-anak lahat-lahat, di ba? Ngayon ka pa parang magkakaroon ng self-pity and everything. Tsaka, ito pa yung nakikita. Ito pa yung nakikita ko, no, Bea. Pumapasok kasi, okay? Ipinapasok mo na, Arthur, dito yung dahil kumbaga mainit pa yung asawa ko. Ako parang kini-question ko na yung sarili ko, nai-insecure ka na. Diba? The problem is within yourself, Arthur. Diba? Iniisip mo, 42 na ako, 36 pa lang siya. Diba? At parang natatakot ka, okay? Parang natatakot ka na baka ayawan niya na ako, iba na yung performance ko. Actually, the problem is not with Rose. It's just with you. Kaya be good, be cool with it sa sarili mo. Yan yung kaya mo, nauuna ka, na ano ka, sige, better luck next time. At sinabi ko nga kanina, no, you reinvent, you rediscover also. Paano nga ba na magkakasabay ulit kami nitong misis ko without, anong tawag mo rito, na hindi ako ganun mapapagod ng husto, na magkakasabay kami. Sabi ko nga, use your hands, use your lips, use other parts of your body other than the other head. Diba? May mga ganun na para makapag, madala mo siya doon sa gusto mong pagdalhan. Oo. At saka, yun nga malaking factor talaga. Yung, hindi naman sobrang bata. Pero, may good cardio ka, flexible yung katawan mo. Actually, kayong dalawang mag-asawa. Para alam mo yun, nagsasabay talaga yung level of energy ninyo. Pero ang pinaka number 1 talaga, Popoy, and I think you would agree, is your mentalidad. Diba? Yes. Yung lagay talaga ng mentality mo, yun talaga ang makaka-apekto dahil sobrang pressure nilalagay mo sa sarili mo. Kaya ayan tuloy. Dapat ibalik mo yung bilib mo sa sarili mo. Diba? Kasi feeling ko yun yung confidence mo. Dahil sa nabulungan kasi siya, Bea, doon nag-worry itong si bitin na bitin ako. Don't get offended. It happens to the best of us. And I'm the best. It happened to me too many a times. Diba? Too many a times, bitin na bitin ako, Popoy. Yun yung sinabi sa akin, okay, do you feel good about yourself? Sa'yo, baka isang beses pa lang sinabi sa akin madalas, and I don't care. Better luck next performance. Ganun lang na sa akin. At saka,
Eto coming from a woman, Arthur, kahit pag sinabi namin yon, it doesn't mean na we see you as a lesser of a husband or lesser of a person. Hindi bumaba ang tingin namin sa'yo. Sinabi namin sa'yo yon para, ang tawag dito, next performance, alam mo yon, mas bonggacious. Hindi naman namin sinasabi yon para dahil iniisip namin na ang hina mo naman or napakawalang kwenta naman ng performance. Hindi ganun. Diba? We're just telling you how we feel. At sana, i-acknowledge mo yon with open heart and open mind para maramdaman din ng misis mo na it's okay at safe na maging honest sa'yo. Kasi kapag alam mo yon, naging hindi maganda yung reaction mo, ang iisipin tuloy ng misis mo, naku, hindi na ako pwedeng maging honest kasi ma-offend yung asawa ko. Sige, kung ano man yung nararamdaman ko, itatago ko na lang. Akin na lang to. O, diba? Ano nang mangyayari sa communication nyo? Why? Sabihin mo rin yan kay Rose para ikaw nag-a-adjust ka, siya rin mag-a-adjust siya. Ayan, para pasok na pasok ang mga adjustments ninyo lalo sa isa't isa, no? Lalo na kapag magkasama na kayo sa kama. Okay? Diba? Pero mag-exercise ka, Arthur. I'm telling you. Kahit anong form of exercise. At yun nga, yung mental state mo, ayusin mo. Tapos, ang problema nyo mag-asawa. Wow. Yan. Kaya naman maraming salamat Arthur for sharing your story. Ayan, wag na masyado ma-hurt ang ego mo. Again, it happens to the best of us. Better luck next performance. 'Di ba? Ganun lang naman 'yon. Tsaka ang tao nagiging honest kapag nandun na malapit na sa climax tapos naging honest yan, lalo na mas inintindi mo yung sinabi niya, bitin na bitin ako. Kapag sinasabi niya, I love you, mahal na mahal kita, o kaya ang sarap ng ginagawa natin, yung ganon, ina-acknowledge mo ba yun? Diba? Dapat ganoon. Huwag mong alalahanin yung na-offend ka, pero alam mo yun, gusto lang niya na gusto ko pa. Yun. That's a message there sa bitin na bitin ako. Diba? Hindi, that is not meant to offend you. Diba? Okay? That's true. Ayan na. At ang daming comment po. Basa ba tayo po? Sabi ni Fiona Botabaro. Sige ko muna magbasa. Go. Sabi niya, alam niyo, true. Di naman mababawasan ang pagmamahal ng asawa mo kung nabitin si Mrs. Oo. At saka baka, alam mo, isipin mo rin other angle, no, Arthur. Baka kasi, alam mo yon, gwapong-gwapo sa'yo yung Mrs. mo. Gusto ka pa niya, diba? She wants to do it more. So take it as a compliment then. Ano ka ba? Ganun yun. Oo. Si Ken diba, ba yun? Sabihin, nabitin ako sa pagsasama natin, sa oras, sa ibig sabihin natapos ka na, sarap kasi, parang ganun. Gusto ko pang patagalin. That's the message there. Diba? Si Ken Bayona sabi niya, mas maganda kung nag-uusap kayo at alam ng isa't isa ang gusto at yung challenges. Huwag din banat ng banat agad kung nagyaya siya. Dapat din, araw-araw, kinukondisyon both sides. Yun. Ganyan niya. Kaya nga naiyahalin tulad minsan sa mga panabong na manok. Bago ang derby, kailangan na himas, kailangan na muna, nabigyan ng vitamins na pag-ready para dating ng labanan, maganda ang upakan. Oo, yung warm-up ba? Parang ganun. Yes. Diba? Ano ba? Sabi napausukan para tumapang. Sabi ni Ruby Soliva, nako kuya, huwag ka magpaka-stress, lalong hindi ka makakapag-isip. Kaya mo yan. Kayang-kaya yan. Maliit na bagay, Arthur. I mean, may solusyon. Hindi pa katapusan ng marriage ninyo or ng relationship ninyo. Okay? Yes. Yeah. Okay, may comment ka sa YouTube channel natin. Alam nyo, marami i-review mo. Sabi ikaw na nga rin ni magbasa muna. Hinihingal ako. Oo, sabi ni Ace Membreve, try to research and explore. Then, open communication regarding that matter. Manood, sabi. Watch some videos and do not focus on your old ways. Make some improvement, upgrade your performance. Unahin ang paggawa ng solusyon bago yung self-pity. Wag nang self-pity, wala tayong time dyan. Sabi ni Ryan Leonard Rosario, ang mahalaga, nagmamahalan, nagsasama kayo ng matiwasay. Kapiling ang inyong mga anak. Nakakaano din yun, nakaka-boost din ng confidence yun. You're in a happy family, di ba? Sabi ni
Norton Valerio. Teka lang Ha? Sabi Hindi niya, ko pwedeng basahin yan. ang dami Norton sinabi Valerio. ni Guys, Norton. kayo na lang kayo na lang bahala magbasa ng chika ni Norton Valerio. Ayan. Sabi ni Gail, masasabi ko, try mo mag-workout, mag-cardio para lumakas ka, Arthur, para bongga effort mabigay mo kay Rose. Narinig ko lang sa kakilala kong doktor. Sabi ni Gail. Oo, kay Dr. Popoy. Yan ang joke lang. chika. Ayan. Mga kapamilya, maraming salamat. It's 8 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Thank you, Arthur and Rose. Magbabalik yan. Ang init ng inyong pagsasamahan. Okay? Basta tiwala lang. Huwag na masyadong sensitive. Okay? Ayan. Bukas, ulitin po natin itong ating pagsasama dito sa Dear MOR. Nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. At ako naman, Gorgeous B. Baby Bells. Yan. At syempre, lagi natin paalaala, stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, mga ka-family, you stay in love and stay happy. See you tomorrow.